nagmahal pero nasaktan, hindi lang ang puso kundi ang buong katawan. Ang Pinay na biktima, bugbog sarado raw ng Australian national na kinakasama. Not a good day, mate. Kasalukuyang namamasukan si Marisa bilang isang kasambahay. Maglilimang taon na ang nakalipas nang maltratuhin daw siya ng dati niyang live-in partner na isang Australian national. Anong klaseng pang-aabuso at pananakit na pisikal ang naranasan mo sa kamay nitong dating kinakasama mong si Peter? Nung ako po ay nasa kanya pa po, siya po ay madalas malasing, araw-araw po lasing. Nagsimula po yun sa cellphone na tinanong ko siya kung bakit niya itinatago yung cellphone. Nayahid niya po sa akin. Sabi niya wala daw. Binaliwala ko po. Tapos one day, na yung cellphone po na iwan niya, tumunog. Tinignan ko, tumatawag babae. Tinanong ko siya, doon po nagsimula. Tinulak niya ako, nabalandra po ako doon sa ilalim ng lamisa. Pagkabalandra ko po doon sa ilalim ng lamisa, ginanto niya po ako dito. Hindi po ako makahinga, nakaganito po siya. Sabi niya sa akin, you're done, you're done. Paano ko sinakal nito si Peter? Ganun po. Dalawang kamay? Opo, pag ganun po ang sakal niya sa akin. Sakal, ano pa? Bukod sa sakal, sinuntok ka ba nito? Nasampal Sinuntok po ako ng ilang bis po dito sa hit ako. Hindi po ako nakatayo. Sinakal ka na? Sinasuntok Sinuntok ka pa? ko po. Ano pa yung ginawa sa'yo? Sinuntok din po ako dito yung time na yun. Nanggaling kami sa restaurant, nanood kami ng Ray-Ban. Lasing na lasing din po siya. Sinundan ko po siya sa labas. Nagalit siya sa akin. Pumasok po siya sa sasakyan. Sumunod po ako. Okay. Hindi pa po ako nakakapasok sa pintuan. Sinstart niya po yung sasakyan habang ako po, nakakangir po akong ganun sa sasakyan sa labas. Ginanito niya yung kamay ko kasi gusto niya akong ibitaw doon. Ang sabi ko, malalaglag ako, mababagsak ako. Kaya yung sabi niya sa akin, get lost, you die if you gonna die. Tapos sinuntok niya na po ako nung sinuntok dito sa mukha ko yung time na yun. Ano pumapasok sa isip mo noong mga sandaling yun? Yung mga anak ko po, inisip ko po paano pag namatay na ako, pag disgrasya ako doon, sino mag-ano sa mga anak ko. Ang suspect kinilalang si Peter David Maxwell. Nagsampa ng kaso si Marisa laban kay Peter para sa paglabag sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Their Children Act noong 2019. Ipinakita niya sa amin ang mga resibong hawak niya laban sa Australian National. Makikita sa mga litratong ito ang mga pasang tinamu niya mula sa pananakit at pambubugbog ng suspect. Si Mate de Colidad po yan. Nakakuha po ako sa katunayan. Ang lumalabas dito, hematoma, red, pamumula ng balat, anterior aspect forearm, bilateral. Forearm. Opo. Anong order to? Subpema po yan. Umattend ba siya sa patawag? Hindi po. Kahit isang bisli po siya. Kaya lalabasan na siya ng arrest warrant, no? Opo. Maging ang mga kapitbahay nila sa Bataan noon, gusto na ring paalisin ang dayuhan dahil sa panggugulo raw niya sa lugar. Pa dito? Petition po yan ng mga tao sa Ang kanya. dami yan. Ilan nagpetisyon sa kanya? Sa 50 dalawa, po tatlo? ata. Dahil nga po, pag nalalasing siya, yun nga po, mahilig mang insulto yan. Mahilig siya mang ano ng mga tao. Tapos pag may babaeng dadaan, minsan hipuan niya. Inilapit ng resibo ang reklamo ni Marisa sa Bureau of Immigration. Agad na nagkasa ang Fugitive Search Unit ng ahensya para matunton ang suspect. Based sa aming database, ang status niya dito is turista. Expired na yung kanyang visa at overstay na siya for 5 years. Most probably undocumented na rin to. Dito na napag-alaman ng mga otoridad na expired na ang visa at nag-overstay na ang suspect sa Pinas. Ito ang naging basihan para arestuhin si Peter.